Wala pang nakikitang issue ang Special Bids and Awards Committee ng Commission on Elections sa patuloy na post-qualification evaluation nito sa joint venture ng Miru Systems. Ang South Korea-based company na kaisa-isang bidder sa procurement ng makinang gagamitin sa 2025 elections. Wala pa pong report ang technical working group, wala pa silang report sa SBAC, pero as of now po, wala pa naman din po kaming nakikita pa na nag-fail dun sa documents na na-submit nila. So far, so good po sa ngayon. Antayin po natin yung resulta nitong end-to-end testing ng makina. Paglilinaw ng COMELEC, mahaba pa ang proseso ng post-qualification evaluation. Ito raw ang pinakamadugo at importanteng bahagi ng bidding, kaya posible itong umabot ng 1 buwan. Titignan namin kung meron ba silang mga negative slippages, meron ba silang delays, ano yung performance nila kung may negative performance rating sila. Kasama sa evaluation ang systems demonstration, kung saan ipinakita ng Miru ang teknolohiya nito, kabilang ang 5 automated counting machine na may LED screen, alinsunod sa hinihingi ng COMELEC. Una po, paper-based pa rin siya, so tatanggap pa rin siya ng balota. Ikalawa po, yung pag-feed, kung dati po less than 100 millimeters per second, ngayon po mas mabilis po siya. Isa pa, yung pong demonstration ng malaking LCD screen. Yan po yung sinasabi ni Chairman Garcia na transparency, audit and count. Present din sa demo ang Citizens Arm at Poll Watchdog tulad ng Lente, NAMFREL at PPCRV. Nakita nila ang mga sistema, prototype na makina at sample ballots. Talagang challenge ko yung makina, naglalagay ako ng overvoting, naglalagay ako ng undervoting, naglalagay ako ng iba't ibang klaseng mark. Noong pinasok ang na-shade na balota, nabasa naman daw ito ng makina. We can do undervote. Undervote is still possible. It's an option. The voter, we don't want to force the voter to make a selection if they don't want to. Overvote is not a possibility for the VRE, so we eliminate that error factor. Inaasahang makumpleto ang post-qualification evaluation sa susunod na buwan. Sakaling hindi pumasa ang Miru at magkaroon ulit ng failure of bidding, papasok sa negotiated procurement ang COMELEC. Doon ay direktang kakausapin ng komisyon ang mga kumpanya. Tiniyak ng COMELEC na hindi sila gagahulin sa oras sa paghahanda para sa 2025 na halalan. Paige Javier, CNN Philippines.